Okay, mga kabihero, bago po mag-alauna ng hapon ay narating na po natin ang Bigan. So, iniwan po natin sandali yung ating bus doon po sa parking area at magnanakaw po tayo sandali ng oras para maipasyal ko naman po kayo, lalong-lalo na po doon sa mga hindi pa nakakarating sa Bigan, kung gaano ba kalalaki at kaluluma ang mga bahay na naririto, lalong-lalo na po doon sa may bahagi po ng Crisologo Street. Bigan City, founded in the year 1572. So 1572 pa po pala na itatag ang lugar na ito ng Bigan, mga kabiyahero. So ang gagawin po natin, maglalakad-lakad po tayo doon sa mga lugar po na kaya nating abutin. Hindi po kasi tayo pwedeng magtagal na wala doon sa parking area dahil may mga pasahero pong akyat sakay, akyat baba doon po sa ating bus. So kinakailangan maya-maya po babalik na rin po tayo. Kaya samantalahin po natin na habang sila po ay nandoon sa loob ng simbahan at nagsasagawa ng kanilang aktibidad, ay makapag-ikot-ikot po tayo at makapamasyal dito po sa Bigan City. Hindi naman po tayo bago dito sa Bigan City, mga kabiyahero. Sa katunayan, ayan po yung litrato ko. Medyo bata pa po ako dyan habang tayo po ay nasa Crisologo Museum. Kaya lang, hindi pa po tayo vlogger noon kung kaya't wala po tayong upload tungkol dito. So ngayon, nandito tayo at nagbablog tayo. Samantalahin po natin. Sa nagtatanong po, paano nami-maintain po na mapanatili ang kaayusan at mga lumang istrukturang ito? Ito daw po ay sa collaborative effort sa pagitan ng local government unit ng Bigan at ng mga pribadong owner at ng mga conservation group katulad ng Ecomos Philippines, mga kabiyahero. So sila po yung nagpapanatili na ma-maintain yung ganito pong uri ng mga lumang tahanan. Dito, 7-Eleven, no? Uy, pasalubungan yan dito, oh. Dito. Basta dito, oh. Saan? Sige. Kung nakikita po ninyo ang marker na yan sa gilid ng isang pader, Isabelo F. de los Reyes. So, kung tayo ay nakakarinig ngayon ng mga balita ng mga organisadong labor union, ay itinuturing po na si Isabelo de los Reyes ang pioneer po sa pagtatatag ng mga unionista, mga kabiyahero. At siya rin po yung itinuturing na totoong nasa likod kung bakit nagkaroon po tayo ng Iglesia Independiente Pilipina na tinagurian po natin ngayong Aglipayan Church, mga kabiyahero. Dahil po yan sa kanya at siya po ay anak ng Bigan. Talagang luma lahat ano? Ha? Saan? Laki ng 7, oh. Parang pagkabayo. Ibang gulay. Ibang gulay. Ibang gulay. Kalesa. Isinabay na rin po natin sa ating pamamasyal yung paghahanap po ng 7-Eleven kasi po may bibilhin po tayo, mga kabiyahero, at mamaya po ay makikita ninyo na maging ang common color and logo na ginagamit po ng 7-Eleven sa kanilang mga brands outside dito sa Bigan ay kakaiba po. Pati ang kulay na ginamit. Ito po ay pagsunod yata doon sa itinatakda po ng UNESCO World Heritage na mamantini po yung old look
nung bayan, yung old locks po niya. Kasi nga po, ito ay isang World Heritage Site. Hindi na, nasasayang oh. Mahal ang gasolina, nasasayang. Kakaiba yung 7-Eleven dito. Ibang kulay. Ha? Maya, kagatin ka niya. Nih, bibili ako sigarilyo mo eh. Ayan, sinaunang 7-Eleven. Pasok tayo dito sa 7-Eleven. Iba ang kulay oh. Kung kayo po ay pamilyar sa Gumborsa o yung Gomez, Burgos at Zamora, ang isa po sa pari doon, si Father Jose Burgos, ay anak po ng Bigan, Ilocosur, at ipinanganak dito noong February 9, 1837, mga kabiyahero. So ito na po yung katedral mismo po ng Bigan, mga kabiyahero. Noong araw na marating po natin ito, medyo maayos pa po yung kanyang hitsura, pero sa ngayon po ay sumasailalim po siya sa isang massive reconstruction and renovation, mga kabiyahero. So makikita po ninyo na marami na po talagang hindi kagandahang materyales na nakakabit dito, kung kaya't nakikita natin na tuloy-tuloy po yung pagsasagawa po ng pag-re-renovate, mga kabiyahero. Ayan, makikita po natin na yung pong ilang trabahador ay nandoon po sa ibabaw at patuloy po na gumagawa. Makikita rin siya doon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Ang St. Paul Metropolitan Cathedral daw po sa Bigan ay kilala sa kanyang earthquake baroque style. Ito daw po ay nakumpleto noong taong 1800, samantalang ang original daw po na istruktura ay unang itinayo sa kahoy noong 1574 ni Juan de Salcedo. Sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang salita ng Diyos. Pagninilay, kakaiba ang tibong ng ating puso kapag muli natin makita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasimulan. Okay, lumabas na po tayo ng simbahan at pagkatapos po ng kanilang last station of the cross doon ay free time na po sila. So mag-aalas 2:30 na po ng hapon at ang target ng oras na alis nila ay mga alas 5 ng hapon, mga kabiyahero. So sapat pa po yung oras para tayo po ay makapagpahinga sandali. Babalik na po tayo sa bus at kukuha tayo ng tulog kahit ilang oras, kahit ilang minuto, makapagpahinga po yung ating mga mata. Dahil pagkatapos po dito ay tuloy-tuloy na po tayo na babalik ng Maynila. So pansamantala, muli, maraming salamat po at kinakailangan na po nating magpaalam muli sa inyo, mga kabiyahero.